Pero kung sa ibang balita naman tayo, sa ibang issue naman, bilang isang magaling po na abogado at kung makakaupo kayo sa Senado bilang isang senator judge, kampante po ba kayo na malulusutan nitong si Vice President Sara yung impeachment laban sa kanya? Palagay ko ay hindi magtatagumpay yung gagawin nila na pagtanggal sa ating pangalawang Pangulo. Yung impeachment ay mawawalang saysay sa palagay ko sapagkat yung mga proseso naman ay hindi nasunod. Pati yung pagkalap nila ng ebidensya, hindi po pwedeng gamitin yung mga pinagtatanong nila sa House Committee na kung saan ay doon nila ginamit yung ebidensyang ginamit sa impeachment. Bakit kamo? Yung pinagmulan ay hearing or investigation in aid of legislation. Ang tanging layunin ay gumawa ng batas. Ang ginamit nila, hindi sa paggawa ng batas, ginamit nila yung kanilang mga ebidensyang di umano'y nakalap para gamitin sa impeachment. Saan ka naman nakakita na ang layunin ay paggawa ng batas na uwi sa impeachment? Dito pa lamang kung sakasakali ako ay magiging senator judge, tatawag ako ng mga ilan doon sa pumirma sa impeachment. At kinakailangan panagutan nila na bago sila pumirma, binasa nila talaga yung impeachment complaint. Kapag naniniwala ako, isa man sa kanila, hindi binasa yung impeachment complaint. Yan ay alam na alam ko sapagkat marami na ako nakausap sa aking mga kasama na pumirma mismo dyan. Pero pinanumpaan nila na binasa raw nila, nalalaman daw nila ng personal, may kaalaman silang personal na totoo lahat ang aligasyon dito. Paano mo mapapatunayan yun? Hindi mo nga nabasa yung impeachment complaint. Doon pa lang Doon pa lang sasablay na lahat yan Pangalawa, tatanungin ko sa kanila, meron ba tayong karapatang mag-usisa sa pamagitan ng pag-audit sa mga paggamit o paggasta ng ating kabangbayan? Wala. Ang House of Representatives kahit kailan ay hindi binigyan ng otoridad na kami ang mag-audit. Isang opisina lang ang auditor dito sa ating bansa, kabrigada. Yan po ang Commission on Audit. Alam mo, yung Commission on Audit, darating ang panahon, pwede rin nating i-impeach yung mga commissioners dyan saka yung kanilang chairman. Sapagkat yung gawain nila, pinamigay nila sa House of Representatives. Hindi pwede yung ganon. Sige. Kong, pagkakataon na lamang po ninyo ngayon na oras na ito, Kong, at nasa inyo po ang pagkakataon, yung mensahe po ninyo sa lahat po ng ating mga kababayan. Unang-una po, ako'y nagpapasalamat sa Brigada News Nationwide, kay Brigada Leo at kay Brigada Angel sa pagkakataong ito na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon upang marinig ako ng ating mga kababayan. Ano po yung mga isyong dapat nating ituwid, kagaya po ng pinag-usapan natin kanina, na pinipilit lamang po akong siraan sa isang isyu na wala pong katotohanan. Halatang halata po na binubuhay lang po nilang isang bagay na patay para po siguro takutin nila yung sarili nila. At sa mga issue pong itinanong sa brigada, nagpapasalamat po ako na maihahayag po muli ang aking gustong gawin sa ating bansa, katulad po ng pagpapababa ng presyo ng kuryente, yung pagpapababa ng napakatas na presyo na po ng mga pangunahing bilihin ngayon, lalo na po yung pagkain. At dapat po nating ma-reform ang edukasyon natin, lalong-lalo na po mapaunlad po natin ang ating pangkabuhayan. Kawawang-kawawa na po ang ating mamamayan. Wala pong trabaho. Kailangan po tayong makapag-create ng maraming trabaho at para sa dagdag na kita ng ating mamamayan. Maraming salamat po, Brigada News Nationwide. Sige po. Kayong lahat. Sakipin natin ang Pilipinas. Maraming salamat, Kong. Thank you, mga kabrigada. Si Congressman Rodante Marcoleta, tumatakbong senador sa nalalapit pong halalan. Umahataw! Brigada Balita Nationwide. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yummy-Vit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now,